ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Ngayon, ang unang araw ng buwan ng Marso, taong 2024. Wow, ano nararamdaman mo? Wow. Feeling blessed pa din kasi nga sumweldo kahit paano maaga-aga at naibsa ng ating mga pangangailangan. Nakapagbayad na tayo sa ating mga kailangang bayaran. Happy. Dapat happy lang tayo happy ngayon. Na ba? Oo. Hindi na happy kasi wala na natira. At least nakapagbayad ka, wala ka nang inaatrasuhan, di ba? Kasi naman may mga galit sa'yo kasi hindi ka nagbabayad. Puroy ka raw hiram, panay ka utang. Oo nga. At mga kasama nyo, sa isa na namang edisyon ng Break Time, ako po si Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayas, ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At narito ang ating mga headlines ngayong araw na ito. Marso, sinalubong ng taas presyo ng LPG. Dagdag bawas naman sa presyo ng petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. Samantala, DepEd na booking na meron daw 12,000 student ghost beneficiaries. Wow. Ano yun? At health workers muling kinalampag ang DBM sa hindi pagbayad ng health emergency allowance. Kasunod po ng surot serye, Ayan. malaking daga na ispatang gumagala sa NAIA. Nagdudugyot dami. Kaduda-duda namang dami ng namatay sa COVID-19 noong taong 2021, todong inimbestigahan sa Kamara. Samantala, nako, pasintabyo sa mga nagbe-break time, mga putol-putol na pira na katawan ng tao. Bahagi ng katawan ng tao. Nakita sa labas ng opisina ng NBI sa Bacolod. Kaninong katawan yun? Naku naman. Pelikulang Pilipino exempted sa 10% amusement tax sa National Capital Region sa loob ng 3 taon. Heto, nationwide ban sa e-bike at e-trike sa mga national road. Abay, hirit na ipatupad ng LTO. DZRH Manila Broadcasting Company ginawaran ng Peace Award, Peace Be With You, ng Metrobank Foundation. Salamat. Bangus. Pasok sa 100 best saltwater fish dishes ng food website Taste Atlas. Uy, sarap naman kasi, bangus. Lalo ngayon Biyernes. Talaga. So malamang mag-iisda ang karamihan sa atin. Paborito, bangus. Daing na bangus. Tinapang sisig bangus. na bangus. Sinigang na bangus. Adobong bangus. Tiyan ng bangus. Paksiw na bangus. At saka yung tiyan ng bangus. At para sa mga detalye, nakaumang nga ang dagdag bawas presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng bumaba ng 30 sentimo hanggang 60 sentimo ang kada litro ng diesel. Samantala, 30 sentimo hanggang 50 sentimo naman ang inaasahang imumura ng kada litro ng kerosene. Pero nakaamba ang taas presyo sa kada litro ng gasolina na maglalaro sa 20 sentimos hanggang 45 sentimos. Nakatakdang i-anunsyo ng oil companies ang pinal na oil price adjustment sa Lunes na ipatutupad naman sa araw ng Martes. Sa ikatlong magkakasunod na buwan ngayong 2024, may taas presyo naman ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa abiso po ng Petron, epektibo ngayong unang araw ng Marso ang dagdag na 30 sentimos sa bawat kilo ng liquefied petroleum gas. Samantala, ang Solain LPG naman ay nagmahal ng 27 centavos sa bawat kilo. Ito po'y katumbas ng 3 pisong pagtaas sa presyo sa tipikal na 11 kilogram cylinder ng LPG. Sa datos po ng DOE, naglalaro sa 920 pesos hanggang 1,100 pesos ang halaga na isang 11 kilogram LPG cylinder sa Metro Manila.
Samantala, may ghost beneficiaries na mga estudyante ang Department of Education. Ito ang nabunyag sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GASTPE. Sa pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo, inamin ng mga opisyal ng DepEd na may 12,675 ghost beneficiaries na mga estudyante. Paliwanag ng DepEd, clerical error ang nangyari bagay na hindi tinanggap ng mambabatas dahil sa dami ng bilang ng ghost beneficiaries. Sa ngayon, DepEd lang umano at Private Education Assistance Committee lang ang nakakaalam sa listahan ng beneficiaries ng programa. Base sa datos, umabot sa 300 milyong piso ang nawala sa gobyerno na hinahabol naman ng DepEd sa mga pribadong eskwelahan upang maibalik. Ang daming gustong mag-aral. Bakit parang... Nako naman. something fishy. Yes. Ipinagbabawal naman po ang pagbebenta ng booklets o workbooks para sa Catch-Up Fridays at wala dapat bayad ang mga school activities kaugnay po nito. Ito bang sinabi ng Department of Education matapos makatanggap ng mga report na mayroong mga school personnel na nire-require ang pagbili ng mga workbook o booklets. Muling pinalalahanan po ng DepEd ng mga magulang at estudyante na huwag bibili o magbabayad para sa kahit anong learning equipment para sa Catch-Up Friday. Binalaan naman ng ahensya na ang sinumang mahuhuling ginagawa ito ay maharap daw po sa karampatang administrative sanction. Samantala, kinalampag muli ng mga healthcare worker mula sa mga pribadong ospital ang Department of Budget Management kaugnay ng hindi pa na ibibigay na health emergency allowance. Ayon kay Roland Ignacio, spokesperson ng United Private Hospital Union of the Philippines, napakabagal ng proseso sa paglalabas ng naturang allowance na aabot sa 62 bilyong piso. Umaapela na ang grupo kay Pangulong Bongbong Marcos dahil posible anyang taong 2026 pa ito maipamahagi. Ang tagal naman. Nais din nilang makipagdialogo sa mga opisyal ng DBM para malaman ang estado ng paglalabas ng allowance sa mga katulad nilang empleyado ng pribadong ospital. Sa iba pang balita, tiwala naman po ang Department of Agriculture na magiging mabilis ang investigasyon sa muna'y paluging pagbibenta ng National Food Authority sa mga bigas. Ayon po kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagsimula na ang investigation panel sa kanilang inquiry para makapagbigay daw po na agad ng report kay Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Ayon po kay ASEC de Mesa, bili ng kalihim na alamin ng katotohanan at kapag napatunayang may irregularidad ay tiyak na kanilang ito'y aaksyonan. Una po rito ay siniwalat po ni Engineer Lemuel Pagayunan, NFA Assistant Administrator for Operations, na in good condition pa ang mga bigas na ibinebenta ng 25 pesos sa bawat kilo kahit binili ito sa farm gate price na 23 pesos per kilo. Mahal. Samantala, matapos ang surot serye, viral naman ngayon sa social media ang isang malaking daga. Ano nga yung daga sa Ilocano? Bao. Ayun. Na gumagapang naman sa tubo sa International Departure Site ng NAIA Terminal 3. Meron ba tayong video niyan? Ayun! Ay, naku po. Sa mga caption o sa caption sa X ng uploader na si Curb, sinabi niya na matapos ang surot, ayun, hello. Hi. Sabi niya ganyan, ay daga naman ang kanyang naispatan na gumagala sa loob ng paliparan. Sinabi sa DZRH ni Curb na patungo siya sa Kuala Lumpur sa Malaysia bago tumungo sa Singapore nang makuhanan ng video ang malaking bao. Daga. O yan. Daga. Wala pang reaksyon ng Manila International Airport Authority hinggil sa bagong peste na nakita sa NAIA. Di ba si Stewart yan? Hindi, oo nga no, kasi baka medyo pointy yung... Baka naman sasakay din sa aeroplano.
Oh my gosh, huwag naman siya sumakay sa aeroplano. Para ako naman yung kinabahan. Baka naghintay din siya ng luggage. Huwag naman, kasi baka mamaya habang nasa flight, kutkutin niya yung mga bagahe o kaya naman, di ba? Kasi may food sa flight, oh my gosh, hindi lang ako na-realize. Sana hindi naman. Oo, nakakatakot naman kapag kaya na, ay sumakay. Di ba? Hindi, siguro lang, matinding pest control lang siguro ang gagawin dyan. Hindi mo rin maiwasan kasi minsan yung ibang pasahero sila yung may dala na surot. Pero diba? Nakakahiya lang. Nakakahiya talaga, kababain na. Abay, yan ang window ng Pilipinas. Tapos may makikita mga ganyan. Correct. Pag welcome mo sa mga bisita natin, mga turista natin, at first time pa, kunwari. Mabuhay! Ay, may daga. Oo, diba? Kasi salamin niya ng kadugyutan. Ako talaga naman. Kasalaulaan. Ayan. Eto na, may nag-react na nga. Anong si sabi? Ate. Anong sabi? Nandiri. Nandiri din ho si Senator Amy Marcos nang malamang may surot sa Terminals 2 and 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nalaman po ni Senadora Amy sa panayam po ng DZRH ang nag-viral na hashtag surot serye at lalong nabigla nang malamang hindi ito ordinaryong surot. Iniyag po ng pest control sa NAIA na malalaki. Wow! Ang nakitang nilang surot kaysa sa tipikal na surot sa Pilipinas at baka raw ito'y galing sa ibang bansa. Ba yan, Kadiri, hindi na nag-improve. Pambira itong naiya na yan. Pambira talaga, nako, talaga naman sari-sari, masisira tayo nito eh. Oo, yung mga dinisplay na rata na upuan sa airport. Doon may umupo yata, nagpa-picture. Doon nakakagat ng surot. Sabi daw ng mga pest control expert, hindi local tong surot na ito, malalaki eh. Ano ba yan? Talaga naman, pati surot, inimport. Inimport na yung bigat, inimport ang gulay, inimport ang baboy, manok, pati surot. Naku po, ano ba yan? Ayan, nako. Pero alam mo, let's import everything ba? Alam mo sa totoo lang, parang iniisip ko tuloy, baka naman yung surot galing sa Hong Kong. Kasi sila yung diba, naunang nabalitaan. Kasi yung sa mga hotel doon, abay talagang binulabog daw ng maraming surot. Saan galing yung surot nila? Ay, hindi natin alam. Sigurado. Kasi kung nasabi nila na imported, may pinagbabasihan yon kasi merong mga lokal, exotic surot na sa atin lang talaga matatagpuan, di ba? And therefore, kung kakaiba siya, hindi siya, ano ba tawag dyan, endemic ba? Yung dito lang, lokal talaga, dito mo lang siya matatagpuan. Oo nga eh. Mukhang imported nga raw eh. Naku, hindi na natin kung sino nag-import niya, kung sino nag-uli niya. Mahalaga dito siguro talagang linisin ng tuloy yung ating mga paliparan. Correct. Yan ang pinaka-importante. Kailangan tayo makabawi. Dapat. Sa pangit na image ng ating paliparan. Yan dandring ko, na matanggal na tayo sa worst airport. Mukhang magaganda na raw at meron nang nakakuha ng kontrata para maiayos ang ating paliparan. Harinawa, Pilipinas, ang oras 24 na minuto makalipas ang 4:00. Pilipinas, ang oras 4:30. RH Break Time. At dahil iniwanan namin kayo ng balitang yaki kanina, ito naman balitang lucky dahil maswerte ang leap year sa isang mananaya ng loto nang madali nito ang higit 15 milyong pisong jackpot prize ng Lotto 642 na binola kagabi, February 29. Tinamaan ang bagong milyonaryo ang winning combination na 521, 333, 30, 41 na ang kabuuang halaga ay umaabot sa 15,019,736 and 80 centavos. Pinayuhan ng PCSO ang bagong milyonaryo na kubrahin ang premyo sa main office ng ahensya sa Mandaluyong City. Dalhin lamang ang winning ticket at 2 valid ID. Samantala, wala namang nanalo sa Super Lotto 649 na may winning combination na 17, 4, 18, 20, 32.15. Ang jackpot prize ay umaabot sa higit 24 na milyong piso. Pag tumaya tayo, baka tayo na. Yun. Basta tumaya. Hindi ka mananalo pag hindi ka tumaya. Tama nga naman. Di ba? Bekenemen. Yung nanalo dyan, Bekenemen. Good luck sa'yo.
Dahil nadamay ko mag-anak mo, isa na kami sa pipila Yan, sa'yo. Pwede naman, pumila. Pipila lang naman eh. Oo. At bago natin balikan ang mga detalye ng ating mga balita, Yes, meron man na tayong report mga kaibigan mula sa Malacanang. Palasyo naglabas daw po ng guidelines sa mga hirit na proklamasyon para sa special non-working days o holidays. Talaga naman no. Abay, masyado bang maraming mga request? Diyan sa Malacanang, ano? Kasi hindi pwedeng i-implement kung walang approval mula sa palasyo. Pero parang this year, di ba? Parang limited lang yung mga long weekends, mga long holidays natin. Yan. Ating alamin mga kaibigan ng report mula kay RH14, Miss Let Narciso Let. Ray Mistea, naglabas ang Malacanang ng memorandum order para palakasin ang guidelines sa paghahain ng request for proclamation ng isang okasyon para sa special non-working days o holidays. Nakasaad sa Memorandum Circular number 20 na pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin na kailangan ay mag-request ng special holiday 30 araw bago ang aktual na pagdiriwang ng okasyon. Dapat i-hide ang request sa Office of the President o sa Office of the Executive Secretary. Ang Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ang magpoproseso sa proklamasyon. Binigyan din sa memo na kailangang palakasin ang guidelines dahil naobserbahan na kung saan-saang opisina inihahain ang request. Mayroon rin daw mga humihiling ng proklamasyon para sa isang special day o holiday na ilang araw na lamang bago ang aktual na okasyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Miss Leth, magpa-plot na ba ng mga holidays for next year? Hindi pa. Masyado advance. Kasi, Bitin kasi ako sa mga long weekends and holidays this year. Marami pa naman, ayan, para sa 2024. So, ayan. Baka mga bandang Oktubre pa o bago magkatapos na ng taon ulit yung para sa 2025. Ayan. Maraming salamat, Miss Leth. Balik sa inyo, Bisay at Ray. Samantala, mga problema sa NAIA mareresolba na sa pagpasok ng San Miguel Corporation bilang operator. Ayon yan kay Senator J.V. Ejercito, kasama na kaya rito mga problema, mga peste. Ay, peste talaga. Mga peste sa airport. I-detalye mo, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Ray, napapanahon ang kinasang privatization ng New Aquino International Airport o NAIA upang marisolba ng mga problema sa nasabing paliparan. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito kasad ng reklamo ng mga pasaherong kinagat ng surot sa mga upuan sa NAIA. Ayon kay Ejercito, tiyak na maraming pagbabago kapag nag-take over ng San Miguel Corporation ni Ginoong Ramon S. Ang o si Boss RSA kung tawagin. Para kay Ejercito, iba mag-isip si Ginoong Ang bilang isang visionary, kaya't maraming mangyayaring improvement sa NAIA. Napatunayan na ito sa ginawang Skyway na nakapagluwag sa traffic sa EDSA. Ang alok ng San Miguel Corporation na 170 billion pesos ang nanalo sa bidding para sa rehabilitasyon ng NAIA na ilang beses na ilagay sa listahan ng mga worst airports sa buong mundo. Narito si Senador J.D. Ejercito. I'm hoping that with the privatization of NAIA, ako naman, hindi naman sa maano sumisisyo ko, pero pag si Ramon kasi pumasok, visionary yan, and he gets things done, I think he will make sure that there will be considerable improvement in NAIA right now sa kanyang pag-takeover. Si Senador J.B. Ejercito para sa kaunlaran sa Pilipinas, DZRH. Lakay, Raymond. Ito si nakarating na ba sa kanila yung gumalang yung naispatang bubwit nila kay Deo sa NAIA? Malamang. Nakita nga yung surot iyan pa kaya? Yung surot daw kasi, hindi daw nagtatagalog. Ano kayang language nun? Oo, Mandarin. Para magkaalaman na, Mandarin diba? yata language yung surot. Kung saan galing, kung saan na-import. Ayan. Talaga na. Halo-halo daw Halo-halo. Meron silang may caucus. Yung daga, sabi nila kay Deo, mukhang napunta na nga dyan yung bubwit ko. Feeling ko yung bubwit nila kino-confirm kung talaga may surot. So nakita baka niya naman nag-inspection, kayo naman, di naman gumagala na kung walang mission yan.
Ayan. For sure, hindi yan mag-isa. Salamat lang kay Raymond. Balik sa inyo, Ray at Miss Thea. Happy weekend. Naku naman, Parang no. matangkad yung bubuit, ano? Oo Ang nga, lalahaba ng legs. parang iba rin ng ano, no? Iba rin ng lahi, no? I don't know. Oo Baka nga, parang imported elongated din. Medyo mahaba Baka yun. naman imported At tuwang-tuwa din. talaga tayo na fino-flash natin yun. Di ba? Talaga naman, no. At hindi yan PETA for sure kasi ang itim yan. Oo nga, no? Oo. Hindi naman siya yung ano, di ba meron yung kulay puti? Hamster. Merong kulay puti Ay, dagang na Costa. Oo, yun, di ba? Oo. Yung Costa. Pagkain ng snake. Ayan, Nag-alaga din ewan ako. ko kung sino nag-alaga niyan. Sayang, wala sila kay Mayor dito. Oo, may kino-confirm na ano yan, na balita, yung bubuit na yan. Baka pinunta nila. Peace sila kay Mayor Deo. At samantala, sa ating pa rin pong report, yung daw hong pagdub sa wikang Pilipino ng mga English movies at television programs, ipinapanukalang ipagbawal. Boy, bakit? Pwede naman ano, di ba? Para Oo nga, bakit? Para Bawal na yung Tagalize? Bawal ba yung Tagalize ng mga pelikula? Di ba? Okay din yun para mas nauunawaan. Yes, saka para mas masanay din tayo sa pananagalog saka sa wikang Pilipino, ano ha? Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Rhea Thea, ipinapanukala sa Kamara ipagbawal ang Filipino dubbing ng English movies at mga television programs. Nakasal ito sa House Bill 9939 ni Negros Occidental Representative Kiko Benitez. Ayon kay Benitez, makatutulong ito para matuto ng English ang mga ating kababayan at huwag daw isalin pa sa wikang Filipino. Sabi ni Benitez, nababahan na umano ang business groups na mawala ang kakayanan ng mga Pinoy sa English proficiency, kaya kailangan umanong palakasin ang kakayanan na matuto ng English. Sa rekomendasyon ni Benitez, salip na idub, lagyan na lamang ng Filipino subtitle ang mga English movies at TV programs. Paliwanag pa ni Benitez, kumpara sa mga kapitbahay nating bansa sa Asia, mas angat ang mga Pinoy sa pagsasalita ng English. Tanalangan niya ipagpatuloy ito para sa henerasyon ng ating mga kabataan. Dagdag pa ni Benitez, maunlad ang BPO industry sa bansa dahil marunong mag-English ang mga Pinoy, kaya naman nakuha ng Pilipinas ang titulo na call center capital of the world. Para sa kauna-una sa Pilipinas, yes, Ray, go ahead. Magagalit yan yung mga Pinoy dubbers natin. Ang dami nila. Oo. Oo. Marami. Ibang mga drama talent natin, mga Pinoy dubber yan. Correct, oo. Ako siguro bilang Manang Milky, di ba parang okay lang sa akin na Tagalize siya. Wag lang kasi nating niloloko-loko yung pag-i-English-English. Kasi dati, fluent naman kahit yung mga nasa kalye, pagkakakausapin mo ng English, kaya nilang sumagot in English. Siguro ngayon, dahil sinasanay natin na niloloko natin yung paggamit ng wika, naloloko-loko na rin. Minsan kahit Filipino, napapalpak na tayo sa paggamit. Natututo sila ng maling paggamit ng wikang English, lalo na pag tinataglish, di ba karamihan yon, saka yung mga nagdadab din, pasantabi rin, pero minsan mali rin yung ginagamit nila mga salita at sobra namang lalim na hindi nila intindihan. Ang punto kasi dito ni Congressman Benitez, angat daw tayo sa mga kababayan natin o mga kapitbahay natin bansa sa Asia, na sana wag naman daw mapabayaan kasi pagdating sa BPO industry, talaga naman pag sinabi mong Pilipinas, maraming mga BPO call center nagtatrabaho dito. Correct. Sana wag daw mawala yun. Ang sabi naman daw niya, hindi pinagbabawal, kaya lang wag daw idub. Magkaroon na lamang daw ng subtitle. Para halimbawa ay napapakinggan din nila yung pagsasalita ng English at the same time nababasa nila kung ano talaga yung ibig sabihin. Sa bagay, okay din yun. Kasi parang yung sa mga Korean novelas, mga K-dramas, manang Milky, kay Ray. Yes, diba? Yung may subtitle lang, pero naririnig mo kung paano pa rin i-deliver sa Korean language. So, parang with that, natututo mag-Korean yung ating mga kababayan. Anyo nga sa'yo. Alam mo ba, Teya, marami sa ating mga kababayan. Ako, yung mga kaibigan ko talagang addict na K-drama. At pati mga anak nila, natututo daw yung kanilang mga anak ng Korean. Dahil doon. Panonood ng mga K-drama dahil doon. Pero merong subtitle, di ba? Meron ka nababasa na English subtitle. Pero, ang napapakinggan mo o naririnig mo habang nanonood, Korean. Korean. Ito rin ang gusto niyang mangyari. Okay din naman. Tama din naman. Balitaktakan pa yan. Pero ako, yun nga, suggest ko talaga sa mga public people, huwag yung
nating sinasanay na niloloko-loko yung paggamit ng wika. Mapa-Filipino man o mapa-English man, dapat tama yung paggamit, di ba? Huwag nating pinipilit na ikarabaw. Correct. Pagpalita ng Filipino at ng English. Pero ako, okay ito sa akin yung pagdadab, pag na siguro, pero gawin na lamang itong subtitle sa mga Filipino movie, ang mga English movies and TV programs. Yung mga dubbers, magiging transcribers naman. O, di ba? Magta-transcribe na lang sila ng into English subtitles. Kung anong ibig sabihin. Anyway, paano ka dadaan pa naman yan sa hearing sa mga hearing ng komite dito sa Kamara. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRA's Happy Weekend. Maring Rhea at Thea. Ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Diba? Pero ito na, speaking of daga, kasi karamihan, hindi naman karamihan, yung iba kasing Filipino, parang dinadaga kapag nagsasalita ng English yung kinakausap. Pero alam mo, in fairness naman sa ating mga kababayan, kasi may mga napanood din tayo mga vloggers, mga foreign vloggers. Pag kinakausap yung mga kababayan natin, pati mga nagbebenta ng mga... Yun na nga. Kasi nakakasagot ng tuwid na English. Oo, tsaka naiintindihan. Huwag nyo kasing, huwag kayong overthink. Saka talagang nakikita mo, confident yung mga kababayan natin nagsasalita. Of course. Sumasagot. Tama, di ba? At saka huwag nyo kasing niloloko-loko. Pag sinasadya mo kasing niloloko-loko para nakakatawa ka lang, di ba? Di mo naiisip na i-influensyahan mo yung ibang tao na ganun pala magsalita ng English where in fact, mali yun, di ba? Anyway, ito, speaking of daga, naku, dadagain ka talaga kapag ikaw ang naka-witness nito dahil daga na nag-viral sa NAIA, eroplano. 3 araw na hindi pinalipad dahil din sa daga. Yun lang. Oh my gosh, may daga na sa aeroplano. Pinag-uusapan lang natin kanina. Paliparan lang ngayon sa aeroplano nasa aeroplano na mismo. I cannot take this. Idetalye mo balitang yan, RH6. Sherwin Alfaro, Sherwin. Naalala ko bigla yung pelikulang Snake on the Plane. Yes, diba? Yun nga sinasabi ni Ray. Sa aeroplano. Hindi ko rin kaya. Sabi ko, wala akong pipiliin. Kung daga nga, di nga kaya. What more yung snakes, Pero kaya kung makita niyo yung isang daga na pag-alagala sa loob ng aeroplano bago kayo mag-take off. I cannot. Mamaya sa detail. Pero ngayon, viral sa social media ang nakuna ng isang netizen na pasahero sa NAIA na isang malaking daga. Nag-viral ang daga video kasunod ng surot serye na pinagpiestahan din sa social media. Ayon sa uploader ng video na unang ipinost sa kanyang ex account na si Curb Cuevas 251, naghihintay siya ng kanyang flight para palipad niya pa Singapore para umattend sa Taylor Swift concert na mapansin sa itaas ng isang tubo sa departure side ng boarding gate ng NAIA Terminal 3 ang malaking daga na kaswal na pag-alagala. Pinapanood rin ng ilang pasahero sa boarding gate yung mga naghihintay ng mga pasahero yung kanilang daga na nakita na hindi mapakali at ikot ng ikot sa ibabaw ng tubo. Ayon kay Curb, kinunan niya ito ng video at ipinost sa kanyang ex account kung saan umaabot na sa 1 milyong view ang natamo ng naturang video. Sa ngayon, wala pang statement ang NAIA hinggil sa naturang insidente. Samantala, sa isa pang dagang balita, na-hold ng 3 araw ang isang eroplano ng dahil rin sa daga. Hindi pinalipad sa Colombo International Airport sa Sri Lanka ang state-owned Sri Lankan Airlines ng isang Airbus 330 nito na kinakitaan ng daga sa loob ng eroplano. Palipad na sana sa Lahore sa Pakistan ang eroplano nang pigilan matapos makita ang daga na pag-alagala sa loob ng aircraft. Natakot ang mga pasahero lalo na ang mga airline staff na ituloy ang flight sa pangamba na magputkot ng mga kable sa eroplano ang daga na makakaapekto sa seguridad at integridad ng flight habang sila ay nasa himpapawid. Dahil dito, kinansila ang flight ng Sri Lankan Airlines at ang mga pasahero ay pinababa ng kanilang flight para halughugin ang aircraft at ma-account kung nasaan nagtatago ang daga sa eroplano. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ang daga na wala ng buhay. Sa ngayon, nakalipad na ang eroplano ng Sri Lankan Airlines na kinakitaan ng daga noong araw ng Martes. Ang kit ng daga. Bakit yung 3 araw na hindi nakalipad yung eroplano? Oo, kasi kailangan talaga mahanap muna yung daga. So, isa lang naman sana siya na nasa eroplano, no? Wala bang pamilya yun? Hinanapan ba ng pasaporte?
Oh, wala bang pamilya yun? Baka may mga luggage pa sila. Yung mga, if ever na kung takot sa daga yung mga nandun sa loob ng aeroplano at nasa himpapawid ko, parang paano magiging balance yun? Kasi na-imagine ko nga, di ba? Paano kung biglang lumundag sa lap mo yung daga? Hindi lang yun. Paano mo ngayon i-distribute yung meals in flight? Oo nga. May daga. Yes. So, hindi mo pwedeng i-serve yan. Diba? Buti na lang biglet tumalon. Correct. At buti na lang din, hindi pa sila nakaka-take off, diba? Nung nakitaan na meron na agad daga. Kasi kung nakalipad na yan. Sentro ng atensyon itong mga insekto, tinatanong nga ng marami, lalo sa mga usapan sa social media. Una, surot. Ngayon, daga. Ano kaya susunod na lalabas sa NAIA? Wala. Daw yung mga buhaya. Oh my gosh, na-imagine ko paano kung merong lumipad na cockroach. Di ba karamihan mga ipis, takot sa ipis? Paano kung biglang lumipad na ipis? Huwag ka naman sana magdilang anghel. Hindi ko pa na-experience na makakita ng ipis. Di ba? Sa lumipad na aeroplano. Never nga nating in-imagine. Sherwin, never nga nating in-imagine na magkakaroon ng daga sa aeroplano. Paano kung ipis ang lumipad? Lumilipad sa loob ng aeroplano. Habang lumilipad. Hindi ko maisip kung paano lilipad ang ipis sa loob ng lumilipad na aeroplano. Diba? Nako, wag na natin isipin at sana mag-pest control na. Basta mahalaga may isaayos yung ating paliparan. Tama. Pero yung sinimula na yung pag-disinfect ba? Pag-aalis ng mga turot doon sa ilang mga bakal na mga silya ng Ninoy Aquino International Airport. Mamaya sa programang balansyado, mukhang makakausap si Ms. Connie Bungag at ipapakita yung ginagawang hakbang ng pamunuan ng Manila International Airport Authority para masawata o maalis na yung mga silya na may mga surot at matanggal yung mga surot doon sa kanilang pinamamahayan ng mga bakal na silya dyan nga sa NAIA Terminal 3 at yung mga rata na silya na ito yung proyekto ng Department of Tourism pero hanggang ngayon wala pang statement ng DOT dun sa mga ratan na nilagay nilang silya sa Terminal 2 na pinamahayan din ng suro. Yan ang User 8 News, RH6, Sherwin Batal, para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Huwag daw sasaktan yung bubwit nila kay Deo. Wala na, patay na, nawala na nga ng buhay. Pero yung nasa airport, hindi ko sure kung nahanap na. Kasi nga, magro-rodents and pest control na. So we'll never know kung ano magiging kinabukasan ng bubwit nila kay na nasa airport. Pero ito, Pilipinas, ang oras natin, kulang-kulang 11 minuto bago mag-alas 5. RH number 5 minuto bago mag-alas 5. RH Break Time. Iniimbestigahan ng mga mambabatas ang questionableng dami ng mga Pilipinong namatay noong 2021 kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa panayam ng DZRH kay Laguna 1st District Representative Dan Fernandez, Chairman ng House Committee on Public Order and Safety, ipinaliwanag niya ang kanilang pag-aanalisa bakit sobrang dami ng nasawi noong 2021. Sa investigasyon ng kanyang komite, nataon na maraming namatay noong 2021 kung kailan dumating ang COVID-19 vaccine sa bansa. Ayon kay Fernandez, kaduda-duda ito dahil nasa 2 hanggang 5% lang ang nadagdag sa bilang ng mga namamatay na Pinoy kada taon, pero sumirit ito sa higit 40% noong 2021. Pero sa kanilang investigasyon sa Kamara, may mga taong malulusog naman ang namatay umano dahil sa bakuna, gaya na lamang ng isang batang inatake sa puso. Narito si Fernandez. In other words, yung 300,000 na tao na namatay sa atin, hindi lang tayo, kundi buong mundo meron. Kaya even other parliaments are now asking, bakit ang dami niya? Kahit tingnan mo sa mga YouTube, sa lahat, bakit nagtatanong sila sa Australia, sa New Zealand, sa United Kingdom, sa Amerika, sila Senator Johnson, si Congressman Green, tinatanong nila bakit may sobrang namatay tayo. Milyon ang kanila. Sa kanila, milyon ang excess deaths nila. So, kasabay din ng rollout ng vaccine. Samantala naman, natagpuan po ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Ano ba naman yan? Pasintabi po. Ano po? Sa labas mismo na opisina ng NBI Bacolod, laman ay isang plastic bag ang kamay, paa at 2 tenga ng tao nang hindi po nakikilalang biktima. Meron din itong note na may nakasulat na William De Arca,
NBI protector ni Hansel Lopez, isang drug lord. Pinaniwalaan naman ng pulisya na buhay pa umano ang biktima ng ginawa ang naturang krimen. Kasalukuyan pong nasa Abe Funeral Home sa mga bahagi ng katawan habang patuloy namang sa investigasyon ng Bacolod City Police sa naturang krimen. Samantala, libre sa 10% amusement tax ang lahat ng lokal na pelikula sa National Capital Region sa susunod na 3 taon. Wow. Ito ay kasunod ng ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council na nag-aalis sa tax na inadopt naman ng bawat local government unit sa Metro Manila. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chair at Metro Manila Film Festival Overall Concurrent Chair Don Artes, ang amusement tax ay dagdag pasanin sa mga lokal na producer ng pelikula na posibleng makaapekto sa sustainability ng Filipino film industry. Matatandaang bumagsak ng husto ang industriya ng pelikulang Pilipino dahil sa COVID-19 pandemic. Kung exempted sa tax, dapat babaan din ng presyo ng ticket. Nga, mahal na pala ng presyo ng ticket. O, di ba? Di ba dapat ganun yun? Matik yun. Sana. Di ba? Oo. Babaan mo ng amusement tax, dapat mura na lang. Mura na rin yung ticket. May bawas din. Magkano na ba yung last mo na huling Magkano na? Di ba? Parang 450 ata. May libreng water. 450 may libreng water. May water na ba yun? 450? Saan ba yun? Sa mismong malalaking screen? Yung higante? Yung higante talaga. Parang 550. 5. May water na rin yun. Tapos yung iba may popcorn. May popcorn. Yung masarap yung upuan. Wala yung hotdog, wala. Wala, add-ons yun. Magkaabala nga rin ng hotdog sa loob. Wala may free hotdog? Kasi bawal nga, di ba, magpasok ng ibang food sa loob ng sinihan pag hindi sa kanila binili. Oo nga, no? Heto, congratulations sa mga fans ng DZRH. Pinarangalan po ang DZRH Manila Broadcasting Company ng Peace Award sa ika-45 taong anibersaryo ng Metrobank Foundation Incorporated nito pong February 29. Kahapon po yan. Ang Peace Award o ang Partners in Empowerment, Advocacy and Commitment to Excellence ay ginagawad po sa mga institusyong naging katuwang ng Metrobank tulad ng DZRH. Sa pagtulong po sa mga Pilipinong nangangailangan. Magugunit ang naging katuwang ang Metrobank Foundation ng DZRH Operation Tulong sa pagbibigay ayuda sa mga Pilipinong pinaka-naapektuhan sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ayan, congratulations. Yay! Congratulations sa atin, sa DZRH. At maging lalo na sa ating mga taga-subaybay. Yun, di ba? Maraming salamat at congratulations din dahil pasok ang bangus sa 100 Best Saltwater Fish Dishes ng food website na Taste Atlas. Sa website ng Taste Atlas, inirarawan ang bangus bilang isang pagkaing Pinoy na ibinabad o marinated saka ipiprito hanggang maging malutong na ito. Siguro daing na bangus yung natikman nila. Kadalasang ipinapares ang piniritong bangus sa garlic fried rice. Sinangag. Itlog. Yung itlog mo, gusto mo binate o nilaga? Masarap yung malasado. Binating itlog. Kasi lumalaki yun sa bagay. Parang pag nilagay visual mo na illusion. sa kawali, lumalaki yung itlog. Yung itlog. Pag binatay mo. Pero kapag spread lang siya. Wala. Ayan. At suka. Pero ako gusto ko atsara dito. Binigyan ng Taste Atlas na grado ang daing na bangus na 4.3. Ayun, tama nga tayo. 4.3 out of 5. Una naman sa listahan, ang Maguro Nigiri Sushi ng Japan na may score na 4.6 out of 5. Not bad tayo sa 4.3, di ba? Panlaban. Competitive. Of course. Lahat, tsaka ang gusto ko sa daing na bangus, yung nakakain pati ulo, tsaka yung buntot. Saka ang gusto ko rito yung mga bangus, yung bangus bunuan. Pangasinan. Ang lalaki. Yung matatabaan siya. Malala ko dati, pinasyal pa kami sa palaisdaan ni dating... Mas gusto mo ba yung malalaking bangus kaysa sa maliliit? Depende sa depende rin naman sa luto. Pag tinapa, parang feel ko yung malalaki kasi para mataba. Para makain mo yung matabang tiyan. Saka masarap din yung malutong-lutong pa, di ba? Dapat, dapat yung nakakain mo yung yung bekenemen. Boneless, tapos yung makakain mo yung ulo ng isda. Crispy pa, no? Ayan, napakasarap. Break time. Tapos ay break time, pero parang gusto ko pa ulit mag-break time. Pwede na tayong mag-break time. Buti long weekend, makakapagbabad pa tayo ng daing na bangus. Yun. Sarap-sarap. Naging masana po.
Ito na, sa Mas showbiz. maganda-ganda ang weekend natin ngayon dahil ito may paglilinaw naman ng ABS-CBN na hindi sila mag-a-apply ng bagong franchise. Ganun. Okay. Bakit? Idetalye mo nga yan, Showbiz Princess Aliyah Icatlo IV. Kaya mag-aapat na taon na rin nang mag-shutdown ng ABS-CBN. Maraming sumusulpot kasi naulat ngayon na magbabalik na bilang free-to-air ang network. Pero mukhang hindi na mangyayari ito dahil dinenay na ng mga Lopez na paano nilang i-recover ang mga asset ng kanilang ibinenta matapos silang itigil ang kanilang operasyon. At wala din daw katotohanan na mag-a-apply sila ng panibagong franchise. Sa ngayon ay nakapokus ng ABS-CBN sa iba nilang business gaya ng content creation at distribution sa ibang mga platforms through online o sa mga broadcast network. Ngayon mapapansin natin kay Ray at Miss Thea na international audience at streaming na ang target ng ABS. At halata naman ito sa mga pinapalabas nila ng movie recently. At hindi natin makakaila na ang streaming ang kinukonsidera na ngayon bilang next big thing sa industriya ng entertainment. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Icatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Happy weekend, Miss Aliyah Icatlo, ang ating Showbiz Princess. Thank God it's Friday! Oh, di ba? Kaibang ating unang araw ng Marso, pero March 1. Makakapaggala ang mga tao. Ayan. Pero ngayon pa lang dapat magpa-full tank na kayo dun sa mga digasolina mga sakyan kasi next week tataas. Oil price hike. Pero pag yung diesel ay may rollback. Pwede pa kayong magtiis. Hindi pa naman Enough pala. Enough pala. So, hindi masyadong pigain. Hindi pa empty. Hindi pa empty. Maraming salamat. Thank you po. Sa inyong pagtutok sa isa na namang edisyon ng Break Time dito sa DZRH. Ako po si Thea Petro Carpus. Ito po si Ray Sibayas. Ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Susunod na ang balisyado pagbabalita ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 5:05.